Preparado ako talaga. Nakita ko kasi mali ang proseso. Pagdedebatehan natin yon. Handa nang harapin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Saglit lang, Marcoleta. Kung ang ibabalandra ninyo sa taong bayan, kung yung mali lang ang proseso, no? At hindi nyo ipapaliwanag yung mga nawawalang pondo, lugi naman ang taong bayan doon. Kung ang ilalaban nyo lang sa taong bayan, hindi may impeach si Inday Sara Duterte, no? Kahit na napatunayan at sandamakmak ang ebidensya dyan, hindi may impeach si Sara Duterte kasi mali lang yung proseso. Ano yun? Kawawa naman ang taong bayan doon. Di po ba? Dapat po-focus tayo, ninakaw ba? Winaldas ba? Ibinulsa ba? O ginamit ng maayos, ng tama. Yun ang dapat labanan dyan kapag pinag-usapan po ang confidential funds, mga bossing. Hindi yung, mali kasi yung pagkakaproseso nila no? Kaya walang impeachment. Kahit narinig nyo si Panelo yun, di ba, kahapon? Ang sabi niya ipagpalagay na natin na nagalaw yung pondo, na ginastos nawaldas yung pondo. Sabi niya, pagpalagay na natin. Hindi niya tinuloy-tuloy na nawaldas yung pondo o kung nanakaw yung pondo. Pagpalagay na natin. Sa tingin nyo ba iboboto ng mga senador yan na hindi ma-impeach si Sara Duterte? Kapag nakita nila lumabas ang survey sa 2028. Iisipin daw ng mga senador, mga kababayan, yung kanilang re-election. Tama ba yung mga sinasabi ho nila? Ano po? Inilalaban nyo, ipinagtatanggol nyo ang vice-presidente nang dahil doon lang sa mali sa proseso, pero hindi ipagtatanggol. Kumbaga, hindi pupuntuhin, nagnakaw ba o hindi? Di ba? Yun po yun rektahan. Doon po, yung mga loophole ginagamit nila para hindi ma-impeach ang vice-presidente. Doon lang po sila kumukuha ng lakas ng loob. Doon sa mga loophole po ng batas. Pero yung kung tatanungin mo, yung kanila bang mga sasabihin, yung kanila bang mga pandebate, pupuntuhin yung kasagutan. Nagnakaw ba o hindi? Ninakaw ba o hindi? Winaldas ba? Mali ba ang paggamit? Yun dapat ang puntuhin pag pinag-usapan po yung confidential funds, mga kababayan. Ngayon, hindi lang naman po isang topic ang ang impeachment. Meron pa pong pangalawang nakahain, mga kababayan. Ano po ito? Yung pangalawa ho, mga boss, chief, sir, yung pagbabanta sa buhay ng ating presidente. Isa pa ho yun. No? Yun ang gusto kong marinig kung ano yung mga itatanong nila doon. Kung ano yung ipamdedebate nila doon. Kasi ho, mga kababayan, miski kami dalawa ni Marcoleta, magdebate kami tungkol po doon sa pagpapapatay yung sinabi ni Inday Sara Duterte na pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Papatay kay Marcos. Papatay kay Lisa Marcos, kay Presidente, at kay House Speaker. Kahit kami dalawa magdebate, mga kababayan. Kasi ako, naniniwala ako na meron ng pag-uusap, meron ng plano. Yung iba pa nga nagpaplano pa lang pag nalaman na pinaplano. Di ba? Tiklo na Ito pa kaya, mismong sinabi, may pag-amin. May kausap na akong tao. Malay ba nung kausap niyang tao
kung ano yung sinasabi ni Inday Sara Duterte pag may nangyari. Eh kung natapilok po ang Vice Presidente sa kalsada, natapilok, oy, kasalanan ni Marcos to, putek na yan. Rarat-rating ko na. Di ba? Malay ba natin? Oh. Di ba? May kausap na, may plano na. Mga kababayan. Nandiyan na. Ano pa sasabihin mo? Pag may nangyari, wala naman, di ba? Kahit walang mangyari, may plano. May plano. Alam niyo po, mga kababayan, lalo lang pong tumibay yung paniniwala ako na talagang totoo yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na pagpapapatay sa ating Pangulo. Bakit to? Yung nauna mga kababayan na press conference, yung talagang kainitan po ng confidential funds, nagpatawag ng press conference si Inday Sara Duterte Di po ba? Nagpatawag siya. Ang akala natin, buong akala natin, mga boss, chief, amo, sir, madam, kumbaga, sasagutin nila yung tungkol doon sa confidential funds, doon sa press con. Ay, hindi. Una, pagpasok pa lang, ang paghukay sa bangkay ni dating Presidente Marcos Sr., mga kababayan. Yun. Itatapon ko yan sa West Philippine Sea. Di ba? Yun. Bandang dulo ho, mga bossing. Sabi ko, ay talagang iniisip ng Vice Presidente tapusin ang buhay. Relos daw ho. Relos. Can I have your time? Yung something like that. Mga kababayan, ano sabi ni Inday Sara Duterte sa kanyang press con? Nung narinig ko yung bata, ganito, ganyan, kala ko bata na, yung pala gagawa na ng bata. Na hinihingi niya yung kanyang relos. Nung sinabi niya, why should I? Bakit ko ibibigay? Ano sabi ni Inday Sara Duterte doon? Gusto kong putulin ang kanyang ulo. Doon pa lang ho, mga kababayan, tumatakbo na sa utak ng Vice Presidente. Nayariin ang ating Pangulo. Di ba? Tumatakbo na sa utak ng Vice Presidente. Ang pagbawi sa buhay ng ating Pangulo. 1 linggo o 2 linggo ang makalipas, mga bossing. Nasambit ho ulit. At ito na nga po, yung sabi, pag may nangyari sa akin, malay natin kung ano yung sinasabi o yung napag-usapan nilang pag may nangyari sa akin. Pwede naman kapag ka ako nagkasakit o pagka ako sinugod sa ospital. Ibig sabihin nun, nilason ako ni Marcos. So, sugurin mo sila. Pag ako nadapa, kasalanan niya ni Marcos. Di ba? Nandoon na ho yung plano, mga kababayan. Kaya mahirap yang ilusot. Yan ang nakikita ko, no? Na mga mahirap ilusot, mga bossing. At meron pa. Ano pa ho yung isa? Yung bribery. May mga nagpapatunay po, may mga witness na inabutan sila o nabahaginan sila ng puting envelope na naglalaman ng 25 to 15,000 at 25 to 50,000 at galing daw po doon sa taas. Lahat yan kailangan, no? Lahat yan kailangan natin ng dahilan ng bawat senador kung bakit sila bumoto ng impeachment. Kung bakit hindi nila pina-impeach si Inday Sara Duterte. Para hindi lugi ang sambayan ng Pilipino. Marcoleta, yan, ganyan kasimple, no? Ay bumoto po ako na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kasi ho, yung mga resibo ay napatunayan naman at halata na walang butas ng puncher
Sabi nga po ni Bato de la Rosa, pag wala pong puncher, eh, hindi authentic. Pag may butas po ng puncher, authentic po. Oh. Kailangan pagpapaliwanag. Huwag nyo kaming daanin na sa, binoto kami, okay na yun, wala nang paliwanag. Lugi ang mamamayang Pilipino doon. Ngayon, basta Marcoleta, game pa din sana. G pa din ha, G pa din. Yung 2,000 na libre kuryente. Okay? G pa din sana yung Marcoleta. Siguro yung mga kababayan natin, huwag kang lalagpas ng 2,000, huwag kang lalagpas ng 2,000. Ano? Ganun lang. Tipidin mo. Magda-2,000 na ang kuryente natin. Kung di, paglagpas niyan, tayo ang magbabayad niyan. Ganun siguro yung nun, mga bossing. Yung itsura ng mamamayan natin. No? Ngayon. Baka, hindi, ito. Baka yung iba, pwede. Baka yung iba, mag-submitter, ano? Isang buong kontador, tapos i-submitter kada kwarto. Submitter, 2,000, 2,000. Marcoleta! Tagda 2,000 ang aming bill, no? Bill ng anak ko, bill ng aming mag-asawa, bill na, yung pala, submitter, nakahati-hati. Paano yun, Marcoleta? No? Kunyari, 10,000. Kunyari ako. 2,000, isa-submitter, isa-submitter yung sala, isa-submitter yung isang kwarto. Sasabihin dun sa Meralco, Coleta. Loko-loko to si Arman Flores. Sasabihin, di ba? Sasabihin, papaupahan ko po itong bahay ko kasi kaya kailangan submitter. Di ba? 2,000. Yung mga 10,000, mga bossing, ayos! Magkano bill nyo? 2,000. Di po ba? Paano nangyari yun? Laki ng bahay nyo. Submitter sa sala, submitter sa isang kwarto, submitter doon sa isang kwarto. Tagda 2,000. Libre 10,000. Di ba, mga kababayan? Posible!